So, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano send via GCash gamit yung Load Mana apps nang walang charge. Okay? So, kailangan po meron kayong Mana Wallet. So, yung Mana Wallet, yun po yung ginagamit na pang-transact, no? Kasi yung Mana Wallet, pwede mong i-send, pwede mong i-cash out. Pag clinic mo yung cash out, okay, kahit saang bangko po pwede mo siyang i-transfer. So, isang wallet lang, yung tinatawag natin na Mana Wallet, pwede mo i-send sa any banks. Kaya nga, para po siyang GCash din kasi online bank transfer anytime, anywhere. So, yun po yung kagandahan at kalupit ang Load Mana. Okay? So, pwede po dyan. Kaya lang, syempre, kapag mag-send ka dyan, mayroon tinatawag na system charge. Syempre, ganun naman talaga eh. Mag-send ka sa bangko, may charge po yan. So, let's say BPI, may charge yan. Kung magkano. Now, for example, ang gagawin natin, GCash. Okay, GCash. Type natin GCash. Pag ginawa mo yung GCash na yan, guys, syempre may charge po yan. Okay? Nakalagay dyan, 20 pesos per transaction. 20 pesos. So, kung magka-cash out ka, syempre, may charge po yan. Ganon din po sa pag-cash in, no? Pag magka-cash in ka, ibig sabihin ang cash out, guys, yung Mana Wallet mo, i-withdraw mo or ililipat mo sa ibang, okay, bangko or ibang system. Now, ito naman na cash in, ito naman kapag papasukan mo ng wallet, ng Mana Wallet yung account mo. Basta take note, yung Mana Wallet, pwede mo kasi i-convert into Load Wallet. So, pwedeng pang send, pwedeng pang load. Pag magka-cash in ka na naman, ibig sabihin, gamit yung InstaPay, yung pera mo sa bangko mo, pwede mong i-transfer dito sa Mana Wallet mo. Magiging siya ang Mana Wallet. Pwede rin naman yung pera mo sa GCash. Okay. Yan. So, pag ginawa mo yan, pupunta yan sa GCash. Again, guys, sundin mo lang yung instruction. Okay? Kasi maglo-loading pa yan. Sundin mo lang yung instruction. Lahat po yan mayroong charge. Okay? So, pero pag pumunta ka sa mismong center or i-GCash mo sa mismong center or Stockies, syempre, wala na po yung charge. Kasi GCash to GCash yun. Or, nagbisita ka mismo sa kanyang outlet. Kapag gusto mo magkaroon convenience, cash in ka, syempre may charge. I-encash mo yung pera, cash out, syempre may charge. Now, yung topic natin is paano tayo makakapag-transact ng GCash gamit yung Mana Wallet mo na walang charge. Ang gagawin mo guys, dito ka sa bills. So, pag click mo yung bills, okay, bills, okay, then click mo dyan yung, search mo dyan yung GCash. Yan. So, pag nilagay mo dyan guys, nakalagay dyan, nakita nyo, service charge, 00. Okay? So, walang charge kapag magta-transfer ka gamit ang GCash. Gamit ang GCash, gamit ang bills ni Load Mana. So, pwede mong subukan yan. Sabi sa mong GCash mo para masubukan mo yung Mana Wallet mo, i-transfer mo sa GCash mo gamit yung bills. Okay? So, may minimum lang yan guys. Siguro mga possible mga 4,000, mga ganon per transaction. Kaya ako sa inyo guys, para tumaas yung inyong limit, okay? Ang gawin nyo, mag-apply po kayo ng KYC. Okay? So, pwede kayo mag-KYC. Paano ba mag-KYC? Click nyo yung support. Then, click nyo po itong KYC form or dito sa LMCS Messenger page. So, i-message nyo po yan, yung page natin. Then, tanungin nyo paano okay, ito, KYC form. Pipilapan nyo po yung KYC na yan. Okay, ang kailangan niyo po diyan sa KYC para magkaroon po kayo ng 50,000 limit, at least kumuha po kayo ng barangay permit. Ang gagawin niyo, for example, Tanra Store. Ayan, Tanra Sari-Sari Store. So, pag meron na po kayong barangay business permit, yun po yung kailangan natin dito sa KYC form at valid ID. Tapos, gagawa po kayo ng video, date. Then, isasubmit niyo po yan dito sa link sa email na yan. Then, maghihintay po kayo ng ilang 12 to 24 hours, pwede mo i-follow up tong Load Mana customer service. Then, pagka na-verify ka na po, ang limit mo na per transaction per day is 50,000. So, at least yan po nakakatulong po sa inyo para mas mataas po yung limit niyo per transaction. So, yun lang guys, and thank you and have a great day.